welcome back to my vlog. Welcome back to my channel. To all of my YouTube subscribers at FB followers. Walang hanggang pasasalamat po, lalong-lalo na po doon sa mga talagang tumangkilik po sa aking online Lucky Charm Store, ang Cosmic Gemstones, which is matatagpuan sa aking FB page. Yun lang po yung nag-iisa kong online Lucky Charm Store. Okay, again, thank you so much. Thank you. Walang hanggang pasasalamat, lalong-lalo na doon sa mga bumili po sa akin, doon sa mga nagtiwala. So, without further ado, let's start our topic for today. By the way, itong video na to, ay i-upload ko po to sa aking FB page, syempre, number 1. Pangalawa, sa aking YouTube channel na Cosmic Gemstones po. So, parehas po sila ng name, Cosmic Gemstones with letter S. So, for today's video, gagawin ko lang po to ng video explanation. Kasi may mga nag-order po sa akin ng red Feng Shui Red Lucky Arowana, or yung tinatawag na the Red Dragonfish, yung tinatawag. Okay? So, alam naman po natin ng Arowana, ito po ay lucky symbol. Okay? Meron po yung Jade Arowana, merong Yellow Citrine Arowana, at ang Red Dragon Arowana. So, sa mga nagtatanong, ano po ba yung pinaka-swerte? Okay? Apat po yung kulay niyan, yung green jade, yellow citrine, gold, okay, gold arowana, at itong red dragon arowana. Okay? Sa apat na kulay na arowana, ang red po talaga ang pinaka powerful po sa lahat ng lucky arowana. Kahit doon sa mga totoong arowana, yung totoong mga nag-aalaga ng aquarium na arowana, ang red arowana yung pinaka-expensive po. Yan po yung pinakamahal. Kahit pagtanong po kayo sa mga nag-aalaga ng mga aquarium, ang red arowana or ang red dragon arowana ang pinaka-expensive sa lahat. Sa Feng Shui naman po, ito naman po yung pinaka-luckiest symbol. Okay? Ang red Feng Shui Red Dragon Arowana. Okay, ayan po. Kasi sa Feng Shui po, ang red po talaga, ang kulay red, ang may pinaka maswerteng kulay po. And then kung papansin niyo po, meron po siyang dilaw, yellow citrine na ito po ay sumisimbolo ng agos ng tubig. Okay? This is pure citrine. Okay? Yellow-orange citrine with red dragon arowana or the lucky red arowana. Ano po ba ang sinisimbolo po nito sa larangan ng Feng Shui? Okay? Sa larangan po ng Feng Shui, ang red arowana, okay? Ang red arowana, marami po siyang sinisymbolizes. Okay? Una po ang happiness. Pangalawa po, great love. Okay? Good health. Pangatlo, pang-apat, longevity. Okay? Panglima, wealth luck or money luck. Okay? Pang-anim, prosperity. Okay? At ang tubig naman po ang sumisimbolo ng good flow of income or ang magandang pasok ng swerte. Kasi sa totoo lang, kung papansinin niyo po, ito pong yellow citrine, okay, ito po ang sumisimbolo ng tubig. Sa larangan ng Feng Shui, ang tubig po ay ang agos, ang pag-agos, okay? Ang Feng Shui naman, ang red arowana, sumisimbolo ng pera, di ba? Sabi ko nga, wealth luck at money luck. So, ibig sabihin, maganda yung agos, papasok sa may-ari ang pera. Yun ang ibig sabihin. Maganda yung pasok or tuloy-tuloy yung pasok ng agos, ng swerte, ng kaperahan. Kasi nga, as I've said, ang red Feng Shui arowana, sumisymbolizes po siya ng happiness, great love, good health, wealth luck or money luck, at prosperity. Okay? At ang tubig naman po ay sumisimbolo ng good flow of energy. Energy of what? Energy of flowing. Papasok ng pera. Okay? Papasok sa may-ari. So ngayon, may tamang posisyon po ito. Okay? Kapag mali po ang posisyon, lalabas ang pera. Okay? Makinig po, paano po ito i-display? Or saan po ito i-display? Number 1, ang pinaka-highly recommended ko po sa salas, sa working table, sa kwarto, pwede rin po. Lalong-lalo na kung kayo po may mga office table, pwede. Kung kayo naman po may mga negosyo, pwede din po ito i-display. Okay? Ngayon, ano po yung tamang posisyon? Dito tayo magkakatalo. Paano po yung pagkaka-display? Anong posisyon? Kailangan ang ulo ng arowana papasok. Hindi pwede nakalabas. Halimbawa, ito yung pinto.
tapos nakaharap yung ulo ng arowana palabas ang pinto. Mali po yun. Ibig sabihin, lalabas ang swerte, lalabas ang pera. Kailangan yung ulo ng arowana nakaharap papasok sa loob ng bahay or sa loob ng establishment. Para yung agos, papasok din. Papasok sa establishment, papasok sa owner, papasok sa bulsa ng may-ari. Okay? Ganun lamang po yung tamang pagdi-display. Kailangan po, uulitin ko, yung ulo ng arowana kailangan papasok po, papasok sa bahay, papasok, basta hindi pwede palabas. Hindi siya pwede nakadungaw sa pintuan. Hindi rin po ito pwedeng nakadungaw sa bintana. Kasi yung agos ng swerte ng kaperahan lalabas. Kailangan papasok, katulad yan, ito, papasok sa akin dito yung ano, kasi dito yung ano ko yung window dito palabas. So, kailangan nakaharap papasok po, okay? Para yung agos, yung flow ng good energy, ay magtutuloy-tuloy ang pasok ng pera. Ibig sabihin po, as I've said, ang red arowana nagsisimbolize po ito ng wealth luck at money luck at prosperity po. At ang yellow citrine naman po, ang nagsisimbolize ng tubig. Ang feng shui sa tubig ay ang agos, ang pasok ng good energy ng pera. Mabilis yung agos ng swerte. Pwedeng-pwede po ito pangregalo. As I've said, sobrang highly recommended ko po ito pangregalo. Or pwede rin po na bumili kayo para sa sarili po ninyo. Kung kayo po ay career person, pwede kayo mag-display nito. Okay? At kung lalo na kung kayo ay negosyante, pwede po kayo mag-display nito. Para yung flow ng energy in terms of financial luck talagang magtutuloy-tuloy po sa inyo. Lalong-lalo na magta-2026 na year of the horse, pwede po ito sa inyo. Okay? Kahit sinong zodiac sign, pwede po mag-display nito. Okay? Ayan po siya. Actually, matagal ko na po itong available. Ngayon ko lang talaga siya nagawa ng video explanation. Okay? So, ganyan po. Malaki. May kalakihan po ito May kalakihan. At it's kinda quite expensive naman po. Pero, sulit naman po talaga kayo kasi legit citrine stone naman po yan. Okay? Ayan po siya. Kung papansin niyo po, ang red arowana or ang red dragon arowana, ang pinaka-luckiest arowana na kulay sa lahat po ng arowana na available. So, this is the most powerful na arowana na maire-recommend ko po sa inyo. Whether in terms of business or career-wise, pwede po kayo mag-display. Basta kailangan papasok po. Bawal po siya nakadungaw sa bintana. Bawal din po ito i-display sa terrace. Kailangan sa loob ng bahay. Tapos yung ulo ng arowana papasok po. Para yung agos is tuloy-tuloy papasok sa loob po. Ganun lamang po siya kasimple. Okay? So yun lamang po. Again, maraming salamat po sa inyo sa mga tumatangkilik sa akin. At sana po ay nagawan ko po ito ng video explanation. At available na rin po ito sa aking FB page po. Okay, ayan po siya. Okay? Thank you so much. Yung sa mga bumili na po sa akin, walang hanggang pasasalamat po. Ayan po siya. Available na po siya. Meron pa po akong 3 na available. 1, 2, tsaka 3. Okay? Mag-PM na lamang po kayo if you are interested. Again, kahit sino pwede mag-may-ari nito. Wala naman pong contradicting sign regarding po dito sa feng shui. Lalong-lalo na ito po, ang red arowana, the most luckiest sign, the most luckiest color of arowana. Okay? Yun lamang po. Thank you and God bless. Sana po and then pwede rin po kayo mag-wish dito Pwede kayo mag-wish. Hawak-hawakan nyo yan, mag-wish kayo. Okay? Lalong-lalo na pagdating sa kaperahan. Yun lamang po. Again, maraming salamat. Mag-PM na lamang po kayo sa aking messenger, Cosmic Gemstones. At ako po mismo makaka-chat nyo. At you can call me at 0923-416-5082. May kalakihan po ito May kalakihan at may kabigatan po. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat and God bless.